been, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, babae check naman natin itong Aerobar Rigid MTB ni Idol Benjamin Miranda. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Aerobar Rigid MTB, kaya mag-start na tayo. So Idol Benjamin, no, before tayo mag-start na, tanong mo na kita, itabi ka una-unahan mo na Aerobar Rigid MTB. Opo, unang setup ko po yun na ganyan po. Ito yung mga nauna mong mga bisikleta? Nagdaan po ako sa sa fixed gear po sa road bike, and nagdaan din po ako ng XC na setup. Tanong lang kita, curious lang ako, bakit ka nag-opted naman dito? Kasi po usually po yung mga naging ride ko po, mas ano po ako sa speed ko. Kaya po naisip ko rin po parang time trial po na setup. Ayaw katulad lang sa akin, no? Okay. Yan, so kailan ka ulit nagkaroon nito? Ano lang po, nitong May lang po. May 26 po. Parang magdadalawang buwan pa lang, no? Opo. Okay, so dun sa dalawang buwan na yun, saan mo na may biyahe ito? Sa ngayon po, nasa hanggang Kabyang pa lang po yung nararating niya. Doon pa lang, no? Pero sa mga future rides mo, saan mo plano ibiyahe ito? Sa ano po, sa Revpal po, sa may Sampaloc. Tsaka po sa Bicol na rin po, ganun. Ayun nga, ito nga yung general background sa kanyang Aerobar Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa XC Hardtail mountain bike frame. Ito kasi repainted to, no? Pero ano yung original brand at saka model ito? Ano po, Foxter Lincoln po na old model po siya, external cabling. Okay, na XC Hardtail mountain bike frame, aluminum 6061. Tanong ko lang, talaga bang ganito yung design nito? Hindi po, ano po siya, minasilya po siya kasi po ang balak po sa kanya nung past owner rebrand po to Devel Meta po. So ito, masilya rin to? Opo, yung sa headset po, tsaka sa seat. Ito yung hindi niya na masilya, no? Opo, yung sa may kasi kita yung welding, no? Opo. Then yung ano to, pang 27 ba to? Opo, 27.5 po yung. Ay, 27.5. Bali, ano no, yung gulong mo naman 29er. Opo. Tapos yung fork mo 26 na suspension corrected, kasi ito yung ginamit kong fork dati. Pero nagkasa, no, mamaya tignan natin kung paano nagkasa to, no? Opo. So balik din tayo dito sa frame. Size ano to size 16. Opo. Pero kinakategorize to medium, no? Opo. Size small, size medium 16. Then tapered yung head tube. Yun nga, external cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang ano to, pang 27.2. Ano po, 28.6 po. 28.6? Opo. Pang 28.6 mm diameter na seat post para to, no? Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is ano to, post mount. Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Yan, para sa ito yung ginamit ng fork nung nasa Bulacan ako. Tosic narrow stance na 26er suspension corrected. Carbon fiber T800. Ilalagay ko na sa screen yung crown length at saka yung blade din ito. Yung steerer tube na to is tapered din, no? Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Ito yung 29er nya, no? Mamaya tignan natin yung clearance ito. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar, no? Trubative Haspelt na aluminum 6061, 31.8 mm ang diameter, 600 mm ang lapad. Yung grips mo ba, Ragusa o ano? Ano to? Gecko? Ano ba ito? Unbranded lang po yan na. Unbranded. Silicone lang po. Pambansang grips pala to na silicone, no? Kasi ano to, galing sa ibang bike to. Parang Gecko yung ano yung... Hindi po, ano po, kasama na po yun nung nabili ko nung... kasama na. Kasama na po yung mismong bar. Kasi hugis putiki, oh. Yun. Next naman sa kanyang stem. Road Nado na aluminum. 110 mm ang haba, negative 17 degree ang angle. Next naman ito kanyang tapered headset. Ano to, Ragusa o Saturn? Ragusa po. Yun, Ragusa na seal bearings. Tapos yung top cap niya ay Saturn. Next naman ito kanyang seat cap, Sagmit na aluminum, Allen type, 31.8 mm ang diameter. Yung kanyang seat post naman, Scott na ano ulit yung taba nito? 28.6? 28.6 po. Yung 28.6 mm ang diameter, 400, no?
Opo. 400mm ang haba. Pero hanggang saan yan? Hanggang dito ba yan? Opo, pinapaabot ko lang po siya dun sa may pinaka Oo, kasi para old- hindi po delikado yung ano. Yun nga kasi 16 to, kaso nga lang yung top tube sobrang baba, ano? Opo. Kaya parang alangan na maikli yung seat post eh. Kailangan talaga mahabang mahaba. Ano to? Setback na may single bolt clamping system. Next naman yung kanyang saddle. Ano to? Unbranded? Unbranded din po siya na power saddle. Yan no. May butas sa gitna, palambot and flexible, steel railings. So ano yung feedback ko dito sa saddle mo? Okay naman po siya, hindi naman po siya ganun kasakit sa puwet, lalo na po pag matagalan na ride. Tapos hindi rin naman po siya ganun ka ano, kaya okay rin naman po talaga. Kaso nga lang mukhang nakakailangan ng Opo, panibagong palitin na rin po. yung kahit yung ano lang, upholster lang. Opo. Ano mo na kasi okay pa naman yung foam. Yun, so next naman sa kanyang drivetrain. Pambansang drivetrain to, 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Yung kanyang ano to? L2A3. Opo. Yung rear shifter niya L2A3, 9 speed. 8 speed po. 8 speed. Ayun, sorry. 8 speed na L2A3. Next naman ito kanyang MTB crank. Ayun, Shimano Alivio FC T4060 na 175mm ang crank arm. Ayun, 104 BCD, no. Pang purpose build na pang 3x, bali 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa ground ring. Ito yung bottom bracket mo, Mountain Peak. Opo. Ayun, Mountain Peak yung kanyang Halotech threaded bottom bracket. Ito naman kanyang chainring na 1x na wide na rounded. Ito yung pambansang brand Decas na 104 BCD na 4040. Yung clipless pedals mo na pang road bike, anong brand ulit to? Promen po. Yun, Perman. Next naman ito kanyang chain, Shimano X10 na pang X10 na 10 speed, no? Opo. Pero naka 8 speed ka lang, di ba? Opo. Yung MTB cassette sprocket mo, Shimano's HG, ano to? HG30? HG30 ang pagkabasa ko, ano? 8 speed. Opo. Parang ano to? 1132? 1134? Opo, 1132 po. Ayun, 1132 na 8 speed. Hindi ba nagkakaroon ng problema sa shifting? Meron po. Kasi sobrang laki ng agwat eh. Opo, since magkaiba po yung shifter tsaka yung RT po na ginamit. Bale po may konting delay po pagka mag-shift. Tapos pagka itotono rin po, ganun din po talaga. Okay. Medyo may pahirapan. Pero sa tingin ko, kasi yung chain mo kasi pang 10 speed, tapos yung cogset mo pang 8 speed, masyadong malaki eh. Try mo siguro kahit 9 speed. Sige po pagka ano. O 8 speed syempre, kasi 8 speed talaga to, no? Ayan, so next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung Shimano Alivio na pang 9 speed, no? M3100. Ganyan na nagpalit ka pala ng ano, no? Ng pulley. Ilang teeth pala yan? 11 pa rin? Opo, ganun pa rin po. Pares lang, no? Opo. So ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheel set, so ito yung kanyang gulong, no? Ano to? Compass? Ay, ano to? Ano pagkabasa mo dito? Moptas po. Moptas? Opo. Akala ko compass eh. Moptas pala to. Ngayon lang ako nakakita na ganitong brand, no? Moptas na... Anong size pala nito? 29 by 2.10 po. 29 by 2.1 na wire bed na Excitar, no? So tingnan natin yung clearance pala nito. Ito kasi 27.5, 26er na suspension corrected na rigid port, tapos 29 by 2.1. So tingnan natin muna dito, no? Ayan, mga siguro 2mm o 2.5mm, mas maliit dito sa kabila, siguro mga 2mm. Ano pala ginawa mo dito para magkasya? Ano po, tinabasan ko po yung knobs ng gulong niya para ito? po, para po magkasya po dun Oo sa nga, no? mismong frame. Kinater mo, no? Opo. Harap likod, kinater Opo, mo, no? harap likod. Gaano katagal mo kinater yan? Parang nasa 30 minutes po sa isang gulong. 30 minutes? Pabilis-bilis din yun, ha? Pabilis-bilis din yun, 30 minutes, ha? Yan, so yun yung clearance dito, no? Pero sa totoo lang, mukhang hindi po pwede 2.1 dito, eh. Opo. Dapat dito, 1.9. Na gulong na slick tire para, yung clearance, safe yung clearance. Next naman, tignan natin dito sa rigid fork niya, no? Ayun nga, no? Kinater din, kaya pumasok. At saka kasi yung knobs mo, wala na, eh. Opo. Lagi slick tire na, no? Kaya ganyan yung clearance niya dito sa fork na Tosig na narrow stance na 26er 26er suspension corrected. Kung magpapalit ka na lang ng gulong, mga 1.9. Opo. 1.9 na 29er o yung slick tire siguro na 2.0. Yun na lang siguro ang may sasuggest ko kasi kailangan mo na rin palitan dahil ano na yun, worn out na yung gulong mo, no?
Next naman ito kanyang MTB rims na 29er Sagmit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes and nipples mo, ano to? Ano po siya, Ragusa po siya na spokes and nipples. Ayun, Ragusa, no? Yung ano mo, hubs mo pala? Ano po siya, FOV na po siya na ratchet type po. FOV, no? Opo. Meron bang model nito? Hindi ko lang po sure. Tingnan ko lang kung baka may nakasulat na model. Wala. FOV na lang, no? Opo, FOV na lang po yun. Na full ratchet, spring type. Opo. Yun, cassette type of free hub body, seal bearing. So i-check natin yung tunog nito idol kapag naka-free wheel. Ipakit-paikutin. Yan guys, so ganito ng kanyang foam no MTB hubs kapag naka-free wheel. Yan, then last na lang sa kanyang brake set. Ito yung pambansang brake set. Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Tanong ko na, bakit may ano to? May cable tie? Yung ano po kasi nung pagkakuha ko po sa kanya nung iuwi ko na po. Nasira po yung mismong bolt na pinagkakapitan po dito. Kaya po ang ginawa ko, pansamantagal po muna. Pansamantagal. Nilagay ko lang po muna yung Okay lang yan, basta safe no? Hindi naman nagagalaw. Hindi naman no? po siya nagagalaw pagka Buti naman din nagagalaw no? Yan nga, hydraulic brakes and dual piston. So nasa lang sa kanyang rotors. Ano to, unbranded no? Unbranded na 160mm ang diameter, harap at saka likuran, parehas na fixed type and ball type disc brake rotors. So idol Benjamin, magkano yung total cost nito nung binili mo ng second hand? siguro po nasa 8K na po siya ngayon pagka kasama? estimated ko lang po. Kasama na po yung Upgrades. Opo, yung mga nilagay ko po. Ayun. Ayan guys no, ito nga yung kanyang ano ulit yung Foxter Lincoln. Yun, Foxter Lincoln rigid MTB na may aero bars ni idol Benjamin Miranda. Yan guys no, na-budget na natin tong Foxter Lincoln rigid MTB na may aero bars ni idol Benjamin Miranda. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang aero bar rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section na below. So idol, mag-shoutout ka na. Shout out po dun sa nanay ko. Thank you, pinayagan mo ako maggala ngayon. And shout out po dun sa nililigawan ko kasi kahit nanliligaw pa lang ako, supportive niya na. Wow. Eh di pasado ka nun. Oo nga po. Di ka pa sagutin nun. Sabi ganun eh. No? Kaya salamat sa pag-budget ng MTV mo. O ito naman no, si Pitik Ian, photography. Hi. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.